Dimples. Ilan nga po sa matatandaang kasabihan nating mga Pilipino ang kapag may tiyaga, may nilaga. Libre po ang mangarap at nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At ngayon pong Labor Day, ibibida natin ang sipag ng manggagawang Pilipino, kagaya na lamang ng ating letter sender na si Kuya Ricky. Sabi niya, Dear Dimples, ako po si Ricky, isang 45-year-old mula sa Pampanga. 25 years na po akong namamasukan bilang jeweler sa aking pinagtatrabahuhan. Libo-libong ginto na ang aking natupok at napakinang. Higit pa sa kalahati ng buhay ko ay nagtatrabaho na ako para sa aking munting pamilya. Hindi naman po ako naghahangad ng labis, pero isa po sa mga pangarap ko ay ang magkaroon ng sariling jewelry shop. Dala ng aking edad ay nawawalan na ako ng pag-asa sa aking pangarap. May oras pa po ba ako para tuparin ang aking pangarap o isa ito sa mga sitwasyong ipagbabahala ko na lang sa tadhana? Nagmamahal, Kuya Ricky. Maraming salamat sa iyong liham, Kuya Ricky. Saludo po ako sa inyong dedikasyon sa buhay at trabaho. Kaya naman po para magbigay ng inspirasyon at payo sa inyo, makakasama po natin ngayong umaga si Mr. Salomar Dio. Good morning, kapatid. Good morning, sir. Good morning, Miss Dimple. And welcome to the show at maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. It's my honor po to you to be for me to be here. Nako, syempre gusto namin dahil alam mo, sir, eto na nga, ang ganda ng kwento mo kasi ikaw ay isang CEO ngayon. Pero ano nga ba ang background ng ating CEO na bisita ngayon? Sir, mula construction worker noon, ano pa yung mga naging trabaho niyo bago kayo naging CEO, Sir Mar? Naging naging isang construction worker, nagbebenta at naging ahente tayo ng mga encyclopedia. Nagiging nagiging networker. So marami tayong napagdaanan na mga pagsubok. So maraming mga struggles, yeah. And yun nga, nagbebenta tayo ng libro. Wow. Sir, ano yung naalala mo pinakamahirap na pinagdaanan mo noon? Yung na-try kong isang beses lang kumain sa isang araw. Kasi walang pera. Tapos napakahirap yung nakikitira ka lang sa isang kamag-anak mo. Then ang pagiging isang construction, napakahirap talaga. Ang pagiging isang construction worker ay hindi birong trabaho. Totoo po yan. At marami sa mga kapatid nating nanonood ngayon, maaaring mga kagaya ninyo dati na construction worker, maaaring ma-inspire sa inyong kwento. Ano po ang naging sekreto ng inyong pag-asenso sa palagay po natin? Determinasyon at saka tiwala sa sarili. Kailangan meron kang minsang hugot din sa buhay. Ay, maganda yung sinabi mong yan, sir. Ang dami niyang meron dito sa amin. Mga hugot. Kailangan daw merong hugot sa buhay. Bakit importante ang may hugot sa buhay, sir? Importante yan kasi, kasi meron tayong pride, di ba? Yung pride, binigay sa atin yan, may advantage at saka disadvantage. Yung pride, gagamitin natin to prove them wrong. Yun yung advantage. So, kailangan tayo may hugot para magiging energetic yung buong araw natin, magiging positive tayo mag-isip. Tapos para din na ma-sustain mo yung energy at saka positiveness mo sa trabaho araw-araw. Right. Kumbaga may motivasyon ka, no? Oo. Sir Mar, paano ka nung nagsisimula ka magtrabaho? Nung bata-bata ka pa? Nagsimula ako nagtrabaho nung galing ko sa eskwela before, high school ako, nag-hollow blocks ako, Ay, pambaon. Wow! Gagawa ko ng hollow blocks, pambaon. Then, napasok ako hindi na ako nag-college kasi wala nga pangtustos. Nagpasok ako sa isang book industry, nag-ahente, nagbabahay-bahay. Kaya naikot ko, siguro karahati ng buong Mindanao, naikot namin by bit ng mga encyclopedia at saka mga dictionary. Nung time na yun, no? Bagets looking ka kasi, sir, kaya hindi ko naisip, meron pang encyclopedia nung time na yun. Tapos nag-iikot ka.
Yeah, oo. Oo. Ano pa yung mga pinagdaanan mo sa buhay, Sir Mar, na sa palagay mo nakatulong para maging successful ka at magkaroon ka ng drive para talagang bumangon sa buhay? Yung time na may nag-accuse sa akin na I was a scammer, pananloko ng kapwa. So, sabi ko sa sarili ko, hindi ako ganong klaseng tao. So, it's sad to say na it was happen na hindi mo control. Kaya, yung time na yon, sinabi ko sa sarili ko, it's not my worth. Sabi ko, hindi ako ganong klaseng tao. Kaya, I proved them wrong. Kaya nung may nag-ano sa akin, na may nag-accuse sa akin na ganong klaseng pagkatao, it would naging isang turning point ko yon na kailangan kong galingan. Kasi minsan kasi hindi kasi sila naniniwala sa iyo eh. Halimbawa, may nag-accuse sa iyo whatsoever, kung maki-argue ka sa kanila, so it would hindi mo masasagot yung issue. That's right. The only thing na masasagot mo yung issue is to prove them wrong, the result. Totoo yan. At naniniwala ako na it takes a lot of patience and timing. Kasi ang mga bagay na ganito, to prove them wrong, kailangan makita nila yung resulta sa'yo many years and decades ng pagtatrabaho at ng effort mo. Kasi kagaya ko, ako ay married young. So, nakaka-relate ako, sir, in the sense that I was also doubted at the time na parang, you're married young, baka mamaya hindi rin magtagal ang marriage. Ay, so far naman po, 22 years na kami ng asawa ko. So, when you say na to prove them wrong, hindi ito dahil nagtatrabaho ka para lang to prove them wrong. Nagtatrabaho ka para maipakita na posible ito para sa'yo. At ang maganda kasi sa kwento mo, Sir Mar, dahil naging posible ito sa'yo, posible rin sa mga mga nanonood ngayon. Yes, tama. Na ikaw yung living proof na pwedeng maabot ang mga pangarap. Ano ang pangarap mo nung bata ka pa? Ang pangarap ko lang nung bata ako, kasi nakatira kami, wala kaming bahay. Ang pangarap ko lang noon, Ilan kayo magkakapatid? 6. 6. Bunso ako. Love na love talaga na. 6. Bunso ka. Okay. Oo. And then? Ang pangarap ko lang noon, kasi wala kami kasing bahay, nang namulat ako sa mundo, hindi ko na nadatnan yung parents ko, I mean yung papa ko. So, nakatira kami sa iba-ibang bahay. So, ang pinaka-dream ko, magkaroon ng bahay na may swimming pool. Ay, wow. Oo. Kaya, At natupad mo na yan, Sir Mar? yes. No, natupad ko na. congratulations! Ikaw ba ang nag-build ng pool at ng bahay na ito? Yes. Ikaw na ang contractor din? Ako na din nagawa. That's Ako na din amazing. nagdi-design. That's amazing. Isipin mo, coming from very humble beginnings at eto ka na ngayon. Kaya masarap sabihin ng mga ganitong pagtatagumpay, hindi sa pagmamayabang, kung hindi dahil pinaghirapan mo ito, wala kang ninakaw dito, hindi ba? Okay, eto. Paano ka naman tumutulong sa mga kapwa mo manggagawa? Tinutulungan ko yung company namin, nagsasagawa ng mga outreach program, nagbibigay ng mga support during calamities, so yung mga biktima ng mga lindol, bagyo, mga kapitbahay. Yes. So, tinutulungan ko sila. Tapos yung mga kagawa naman, yung mga manggagawa, tinutulungan ko in a way na I will inspire them na kailangan hindi lang sumuko. Oo. Kailangan lang maging positive tayo, kailangan lang magiging focus tayo sa trabaho para minsan kasi ang mga manggagawa hindi na-appreciate nila yung trabaho nila. Kailangan i-love nila yung trabaho nila para parang madali lang para sa kanila. That's right. Sir, ano naman ang pinakapangarap mo pa? Meron ka pa bang gustong ma-achieve para sa sarili mo, para sa pamilya mo? Siguro, ang pangarap ko ngayon, good health. Nako, totoo yan. Kasi sa dami ng taong nakaasa din sa atin, tapos gusto ko pang makatulong sa kapwa, makapagbigay ng maraming trabaho sa mga bawat Pilipino. So, then, sa mga anak ko naman, gusto ko silang mataguyod yung magandang buhay para sa kanila. Ito na lang, lastly, sir, ano ba yung maipapayo mo kay Kuya Ricky na tulad mo nangangarap din siya ngayon, isa siyang manggagawa, nangangarap ng mga malalaki pang pangarap para sa kanyang pamilya?
ituloy mo lang yan. Kasi yung mangarap tayo, libre yan eh. Tapos wag lang talaga tayong susoko sa mga pangarap natin. Kasi it's about timing. Kasi ang buhay, kailangan yan may timing din eh. So kailangan kung may pangarap ka, kailangan mo simulan. Kasi pag nangarap ka lang, tsaka hindi mo simulan, walang mangyayari eh. Totoo yan. Sabi nga nila, ang mga pangarap daw ay mga ideya. Pero pag di mo yan daw nilagyan ng aksyon Tama. at ng deadline, ideya lang yan. Tama. Diba? Tama. Sir, maraming salamat. Ako talagang na-enjoy ko ang ating pag-uusap dahil ako, bumibilib talaga ako sa mga tao na napakahusay pagdating sa buhay. Hindi hinahayaan na ang mga konting setbacks at mga roadblocks sa buhay, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, ay maapektuhan ang ating outlook sa buhay. Ang sarap pong kausap, sir, at sana sa susunod ay mas matagal pa ang ating pag-uusap. Pero ngayon, is there any social media account that we can catch you on? Iimbitahin natin sila sa inyong mga promotions. And also, I know na meron kang bagong bubuksang negosyo. Imbitahan natin sila. Invite ko po kayo sa... Maraming salamat po. Ayan. Sige, sir. Invite mo lang sila. Invite ko po kayo sa aking aming page, Ultra Quip Enterprises Incorporated, at saka yung bagong resort na may buksan, yung Casa de Solana. Wow! Saan ito, sir? Sa Malalag, Davao del Sur. Ay, maayo. Gwapa kaayo, no? Guwapa Sa Davao, kayo, nindot no? kayo. Nindot. Daghang salamat, sir. Ha? Salamat It's been po, nice Miss talking to you. Dimple. Maraming salamat, Sir Celamar Dio. At ayo-ayo, ang pimpirme, ha, sir? Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Abangan pa po mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.